Hi guys! Papunta kami ngayon sa Apple Store. I-pick up namin yung pre-order ko na iPhone 16 Pro. Bakit tagilid? Wow. Parang tagilid yung camera ko. So, second day na ngayon ng release. Nag-pre-order ako nung first day ng release. Pero yung pin-re-order ko is yung iPhone 16 na regular. Tapos, teal yung color. Pero, syempre, bagong isip niya. Pero bilang isang babae, allowed akong magbago ng isip. So, kahapon kinancel ko yung iPhone 16 na teal and nag-order ako ng iPhone 16 Pro na Desert Titanium. So, yan, ipipick up namin ngayon. Hindi ko alam kung doon na ba siya i-unbox kasi ililipat ko yung network connection ng iPhone ko na ginagamit ngayon dun sa bagong iPhone. So baka i-unbox na yun dun. Pero sana, gusto ko sana i-unbox sa bahay para ma-film ko din. Kaya lang, feeling ko i-unbox yun dun. Passenger side, I couldn't be your sunshine. We're up in the air, but I'm down for the ride. Yo, Nawi. I couldn't be your sunshine. No, sabi ya. Ooh, nagdala pa siya kung ano. Trade this in for the phone? Ready, one? You don't want to trade it in for the phone? Speechless. This is an okay bar for running into you. It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now. Ako, ang bibili ko. To come through. Kulay. Kulay tayo for the I waited for a lifetime for you to Papalitan na yung camera mo pag gawin ng iPhone. Di ka pa oh, nothing feels the same. Wala siyang pangalan. Hi guys, so nandito na kami sa bahay and I already have the
iPhone 16 Pro. I-unbox ko lang muna siya, then ipapakita ko sa inyo later. Gawa lang ako ng ASMR unboxing video nito. So, yeah. So, ito na guys yung iPhone 16 Pro. Na-unbox ko na siya. This is the iPhone 16 Pro in Desert Titanium. Sobrang ganda ng color niya. Hindi ako nagsisisi na pinalit ko siya dun sa teal. Although, favorite color ko talaga yung teal. And ang ganda din naman niya talaga sa personal kanina nung nakita namin dun sa Apple Store. Pero, iba din kasi yung ganda nitong Desert Titanium. Medyo elegant yung datingan niya. And then, naisip ko rin kasi, magsha-shell out na rin naman ako ng money para dun sa iPhone 16. Malaki-laking pera na rin naman siya. So, why not mag-Pro na lang ako? Kasi, konti lang naman yung difference. So, ayun, kahit favorite color ko yung teal, nag-Pro na ako, nag-Desert Titanium na ako. So, yung phone ko dati is, eto, iPhone 13 mini. Sobrang love na love ko yung size nitong 13 mini. Kasi tingnan nyo guys, maliit lang siya. Yun lang yung kaya ng kamay ko na hawakan ng isang kamay lang. Kasi pag iPhone 13 mini, nakakapag-text ako, nagagamit ko siya ng one hand lang. So, dito, talagang dalawang kamay na dapat yung gagamitin ko. Kaya, nagdadalawang isip rin ako kung papalitan ko na ba to. Kaya lang, ano na siya, madali na siyang maluba. Tapos yung camera niya, medyo malabo na siya. Hindi ko alam. Dati okay naman yung camera niya. Hindi ko alam. Siguro nung may tao sa likod. Say hi, Noe. Hi! Hi! Pero siguro nung nakagamit na ako ng iPhone 15 Pro, yung kay Dinka sa iPhone 15 Pro yan, kung nakita nyo sa vlog last year, bumili kami nung phone niya. Siguro nung nakagamit na ako nun, mas naano ko na mas maganda yung camera. I'm looking forward din ako magamit yung Apple Intelligence. At saka nakakatuwa yung camera control niya na bago. Tapos itong iPhone 16 Pro, meron na rin pala siyang always on display. 'Di ba? Sobrang tagal na nun sa mga Android phone, sa mga Samsung. Pero parang ngayon lang nagkaroon ng always on sa iPhone. Hindi ko alam. Ngayon ba? Or parang wala naman yung 15 Pro ni Ding na always on eh. Pero ito kasi may always on na siya. Pero parang ayoko rin naman ng always on. Kasi baka magka-burn yung screen. Ito pa maganda. Di ba ang in-order ko ng una is yung iPhone 16 na teal. So, nung first day pa lang ng pre-order na order ko na yon. Then, nag-order na ako sa Temu ng case. So, pang iPhone 16 yung case, syempre. Ngayon, di ko alam kung aanin ko yung case ng iPhone 16 na yon. Kasi 16 Pro na nga itong kinuha ko. Sana may makita kung merong may iPhone 16 at ibibigay ko na lang yung case na yon. Tapos, kahapon lang ako umorder nito, diba? So, umorder na rin ako kahapon ng case sa Amazon na lang para ma-receive ko rin today kasi naka-Amazon Prime naman ako. So, yun, iniintay ko na lang siya. Nakalagay kasi mga 4:15 PM madi-deliver onwards yung case, tsaka yung tempered glass. Kasi kung sa Temu pa ako order, napakatagal pa nun bago dumating. Although mas mura talaga doon. Kung hihintayin ko pa yon, baka magasgasan na to or mabasag bago pa dumating yung case tsaka yung tempered glass. Ngayon lang guys, i-explore ko muna to yung phone. Baka lumabas pa rin kami mamaya kasi mag-grocery kami. Tapos pala, nung ang in-order ko is yung iPhone 16, finance sana siya through Apple Card. So, magiging parang nasa $29 a month yung babayaran ko for 2 years. Ita-trade in ko to, itong mini. And yung value niya is $200. So, dapat parang mga 30 plus yon, 37 or 40, parang ganon. But, pag tin-trade in ko siya, magiging 29 na lang. Kaya lang, pag-isipan din namin na pag-usapan namin ni Ding na i-cash na lang para wala na akong babayaran monthly. So, ito, nung in-order ko na yung 16 Pro, ginawa ko na siyang cash. Hindi naman cash na, as in, binayad ko na cash, pero Apple Card pa rin yung ginamit namin kasi nga nag-pre-order na ako. Pero, I'll pay it in cash. Tama rin naman, para wala na akong babayaran. Sobrang ganda ng color niya, guys, diba? Sobrang subtle lang ng pagka-gold niya. Medyo frosted yung dito.
Tapos guys, ito nga, ito-trade in ko to iPhone 13 mini. Last time nung tinrade in namin yung iPad, dinala lang namin siya dun sa Apple Store. Pero now kasi, papadala daw sila ng trade-in kit. Mire-reset ko na tong phone, tapos ilalagay ko siya dun sa trade-in kit. May papadala silang box. Saka ko siya isa-send sa Apple. I haven't tried that before. So, ipapakita ko sa inyo yung process kung paano yung trade-in kapag isa-send siya sa Apple. Sa pagkaalam ko, I am allowed up to 14 days. I-back up ko muna tong old phone dun sa bago kong iPhone bago ko siya i-trade in. Ganun rin nung nag-trade in kami ng iPad. I-back up ko muna rin yung mga videos ko dito, tsaka mga files. Ang dami ko pang files kasi dito. Good thing na ganun yung process ng Apple sa trade-in. Yung naging value nga niya is $200, diba, na-mention ko kanina. Medyo okay na rin yun kasi kung tiningnan ko sa marketplace sa Pinas, nasa mga 15K. Okay na rin, medyo mas mura kapag trade-in, pero okay na yun kasi hindi na ako maghahanap ng buyer. Mas safe kasi kung sa Apple ko siya i-dispose, syempre yung mga old photos ko, baka ma-retrieve ba nung bibili. So, kung sa Apple, mas safe siguro. Syempre, nandito yung pictures namin, ng family, ng mga bata. Mas kampante ako na dun siya i-dispose sa Apple. Hi guys! Yung previous phone ko is iPhone 13 mini and ite-trade-in ko siya sa Apple. Nung in-order ko yung iPhone 16 Pro, I pre-ordered it online sa Apple Store. Then, I opted for trade-in nitong iPhone 13 mini ko. Sobrang ganda pa nito, guys. Gustong-gusto ko yung size niya. Ang liit. Kaya kong mag-text with one hand. Ito yung iPhone 16 Pro. Guys, tingnan nyo naman yung size nila, diba? Siguro naman masasanay rin naman ako dito sa medyo mas malaki. Kaya hindi din talaga yung Pro Max yung kinuha ko kasi talagang sobrang laki na niya sa kamay ko. Before na try na namin mag-trade-in sa Apple. Pero yung ginawa namin nun is sa store mismo namin dinala yung iPad. But today, dito sa transaction na to, ang Apple, ang ginawa nila is nagpadala sila ng trade-in kit. So, ito yung itsura niya, guys. Ganyan yun. Dumating lang siya nung isang araw dito sa bahay. Pinamail nila to. And then, i-mail back ko to sa kanila. May-mail back ko to. Ilalagay ko lang dito sa box na to yung iPhone. Na-reset ko na siya. Natanggal ko na lahat. Mga iCloud and yung mga cards ko dito sa iPhone. Ang cute nitong box. Ang liit lang. Nandito yung details ko. Ayan. Napakaliit na box lang niya. May QR code dito na kailangan mong scan para dun sa instructions kung paano mo siya i-ship back to Apple. So, dito, ayan, pag inopen mo siya, meron lang siyang cushion siguro to para sa phone. And then, pag i-close mo siya, tatanggalin mo to parang yung sa parcel ng Shopee. Ayan. Hindi ko alam kung tatanggalin ko pa yung tempered glass. Pero guys, sobrang tibay nung tempered glass na to. 3 years to sa akin and hindi man lang nabasag or nag-crack man lang or nagkaroon ng chip. Kasi sa Korea pa galing tong anong to tempered glass. Dahil sa Korea galing tong iPhone 13 mini na to. Sobrang kinis pa nga niya guys eh. So pinatay ko na to. Then, pabalutin ko na siya dito. By iPhone 13 mini. Yan. Ganito ko lang. Hitin natin dito. And, ayan. Tapos, tatanggalin ko to. Kakapit ko na siya dito. And, here. Pipil ko na rin tong waybill niya nung pinadala sa akin. Tapos, marireveal sa loob yung waybill kung saan ko siya isa-send back. I-drop off lang natin siya. Kung saan mang courier yun. Ayan. Madali lang siyang i-peel off. Nahirapan lang ako dahil nung kuko ko. Ayan. Reveal. So, sa UPS ko siya dadalhin. Ayan o.
UPS. Tanggalin daw natin tong tab before sending. Ito. Tapos, dadali na lang namin to sa UPS. Siguro pag natanggap na siya ng Apple, i-reimburse na lang daw yon or parang credit dun sa Apple card namin. So, yun guys.